Maaari po ba natin palakpakan si Lord? Minsan pa. Okay. Pinakamalakas na po ba yan para sa ating makapangyarihang Diyos? Ayun. Sana next time, hindi ko na po banggitin ang lakasan natin. Ano? Itodo na po natin, agad-agad. Amen? Okay. Dahil ang papalakpakan natin ay ang ating Panginoon. Join me in reading our passage for today. Let's feed ourselves, our soul, and let's feast upon the Word of God sa ating kalagitnaan today. In series na tinatalakay po natin, 1 Peter chapter 5, verses 1 to 11 na po tayo for today. Unang Pedro, kabanatang 5 sa talatang 1 hanggang 11. Parang umunti yata tayo. Nasaan pa yung iba natin mga kasamahan? Paunahan ko pong pagbasa sa unang talata. Ang segment title po nito, Pangangalaga at Pagiging Handa. Sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo, bilang saksi sa mga paghihirap ni Kristo at sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Hindi bilang Panginoon ang inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. At pagparito ng pinunong pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia. At kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sa atin pong passage na binasa, especially in verse 1 hanggang 4, isinulat po dyan ni Apostol Pedro ang mga encouragement, paalala, admonition ni Pedro sa mga leader po ng iglesia. In that time, ang mga leader po ng iglesia ay sa pangunguna po ng mga elders, bishops, deacons, at mga pastors. And pinayuhan niya sila na ipagpatuloy ang paglilingkod sa Diyos ng may katapatan. Gawin nilang kanilang trabaho ng may pananampalataya, kapakumbabaan. At patuloy nilang gawin ang kanilang calling mula sa Diyos para maging tagapanguna ng iglesia gamit o dala-dala ang kinangkin ng mga qualities na dapat meron ang isang leader ng simbahan. Gaya ng karanasan sa Panginoong Hesukristo. Pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoong tagapagligtas. Remember, ang mga lingkod po ng Diyos in Bible times in the Church of God ay kadalasan karamihan po sa kanila ay eyewitnesses ng Panginoong Hesukristo.
At ang iba ay naging leader after wala na si Lord, pero nakilala naman nila ang Panginoong Jesucristo in the Spirit or by His message, by His word. Pangalawang quality for the leaders of the church in the time of Peter ay yung pag-ibig, pagmamahal o concern sa mga mananampalataya sa buong iglesia ng Panginoon. Pangatlo, ang kanilang desire. Dapat hindi mawawala ang desire na first and foremost, ang paluguran, bigyan ng papuri, kaluwalhatian, karangalan, kasiyahan ay ang Diyos. Una sa lahat. Tanging Panginoon lamang. So alam ni Pedro, mga kapatid, na may paparating na po na fiery trial, great persecution sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya nagbigay po siya ng mga encouragement. Tinalakay po natin ito last time. At nais niya na hindi lang mga leaders ang maging handa sa fiery trial na to na darating sa kanilang kalagitnaan o nagsisimula na nilang maramdaman, man din sa mga younger member ng iglesia in his time, lalaki at babae, lahat ng bahagi, membro, kaisa ng pananampalataya sa mga iglesia ng Diyos ay binibigyan po ni Apostle Peter ng advice, ng counsel, kung ano mga dapat nilang sundin o gawin na kalooban ng Panginoon. So today, i-share ko po sa bawat isa sa atin ang topic na halaw sa atin pong passage, pinamagatan ko po na glorifying God. Ano ang ibig sabihin ng glorifying? Ang ibig sabihin po ng glorifying God ay pagluluwalhati sa Diyos, papuri sa Diyos ang maibigay natin, parangal, exaltation, pagtatangi o kasayahan ang maibigay ng mananampalataya in the time of Peter as well as in our time. Ito po, I believe ang innate, natural na damdamin ng mga nakakilala na kay Kristo ng personal, meron ng pananampalataya sa Panginoon, kaisa na ng Panginoon in the Spirit. Walang iba, first and foremost na desire is to glorify God. Amen? Masunod natin siya, maparangalan natin siya, maluwalhati natin siya, mapapurihan natin siya in everything that we do or say or plan or think. In every area ng ating buhay, as people of God, I believe ang unang-una na gusto po natin, marapat lang na nasain nating mapaluguran, maluwalhati, mapapurihan ay ang atin pong Panginoon. Can we say amen to that? So the question na gusto ko pong i-raise about sa atin, sasagutin po ng ating passage, is that what are the 3 advices of Peter to obey if we want to glorify God in our lives? At times, difficult lives, difficult situation, painful na situation from time to time. Ang una po na advice ni Peter is for the people of God to have humility. Pakisabi nga po natin, humility. This is to be humble before the people of God, to others, most of all, to our God. Kasi sa verse 5 to 7, if I may read again sa English, ganito po nakasulat. In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you clothe yourselves with humility toward one another. Because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. So, hindi lang po ang mga elders, leaders, bishop, pastors, prophets, deacons, na leader ng mga iglesia in the time of Peter ang pinaalalahanan, in-encourage ni Peter, man din ang lahat po ng mga mananampalataya in the church of God. The younger ones, men and women, the singles, couples, kahit hindi masyadong kabataan, basta hindi pa siya elder, hindi pa siya may edad, lalo na kung hindi siya tagapamuno, tagapanguna ng iglesia, Peter said, submit to the older ones.
May mga matatandang pinuno, hindi lamang po sa edad ang iglesia ng Panginoon in this time, kundi sila po ay tinawag na elder o pinuno ng iglesia by the sovereign calling of God kasi sila po ay merong spiritual maturity. Kaya even if ang isang leader ng simbahan mas bata sa atin, pero in respect sa kanya pong spiritual maturity, so we honor them, we should respect them, and we should submit to them. If ever naman ng isang tagapangunan ng simbahan ay walang spiritual maturity, pero may edad sa atin, tingnan mo nga yung katabi mo kung medyo may edad sa'yo, kailangan ding irespeto. Are you with me? So hindi lang edad ang iginagalang o nagpapasakop tayo dahil may edad sa atin, most of all, kung sila po ay merong spiritual maturity. Can we say amen to this? Kaya nga yung pagbati, hindi lang yung pagpapasakop, na pagrespeto sa kanilang opisina, ministeryo, title, position, o gawain as our leader, man din yung kanila pong edad ay importanteng nakapailalim po tayo, nagpapasakop tayo, sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Yung man din yung atin pong pagbati, kumusta, pagtapik, pagkamay, pagmamano. Ang lahat ng mapagmano sa mga may edad. Magsabi ng amen. Ayan. Kung hindi tayo nagmamano, even if yung hi, hello, good morning, good evening, good afternoon, how are you? Salamat po. Di po ba? Ay isang magandang gawain. Pagpapakita ng atin pong hindi lamang respeto, kundi pagpapasakop, hindi lamang sa kanyang agwat na edad sa atin, lalo na sa kanila pong spiritual maturity na atin pong alam, nakikita, at nararanasan in our relationship with them. So, ang kalagayan po kasi ng iglesia, even in the time of Apostle Peter, even until now, ay nananatili po na may tinatawag na gap. Sometimes, ang gap na ito ay because of generational gap o kaya age gap, kung saan ang mga kabataan, especially in our time, modern time, na nag-iiba po yung kultura, lalo na ng mga kabataan, gawi, pananamit, kaisipan, way of life, lifestyle, externally, even internally, ay nagbabago, na namomodify, and minsan di dito maka-adapt ang mga medyo may edad sa taon, sa gulang, even yung mga spiritually mature. Kasi di po ba kaya nga minsan may mga samahan iglesia na issue ang pananamit. Di ba? May mga churches na hindi ka pwedeng magpantalon kung babae ka. Di ba? Hindi pwedeng kumain ng kung ano-ano. At meron pong mga older in the faith na even older, lalo na older sa edad, ang hindi po dito maka-adapt. Nagre-resist sa change ang mga matatanda at ang mga kabataan naman nagre-resist sa mga may edad sa kanila kahit pa may katungkulan na katataas, leader, tagapanguna ng simbahan. So, ang solusyon mga kapatid ay ito po. Ang sabi ng ating passage, submit to one another, all. Pansinin niyo po, nasa ating passage, ang sinabi po ni Peter na ang bawat isa, hindi lamang yung leader, kundi hindi lamang yung younger generation, lahat ng mananampalataya sa iglesia ay dapat na mag-submit sa bawat isa. So all believers are supposed to submit to each other, most of all to God. Yan po ang sikreto, yan po ang solusyon, yan po ang antidote, mga kapatid. Para ang pagpapasakop ay madaling magawa, maluwalhati ang Diyos sa buhay ng lahat ng mga mananampalataya. Magpasakop, maglingkod.
Gaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay nag-submit sa kalooban ng Ama. That is why nagkatawang tao po siya. At nung narito po siya, mga kapatid, nagpakababa ang ating Panginoong Jesucristo. Nagpakita siya ng humility, ng pagiging servant, by way of, di po ba, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Awkward po yun sa isang leader, great teacher, master, lalo na Diyos na nagkatawang tao, and that is the Lord Jesus Christ, ang magpakababa. Pero nakita po natin na may gustong ituro ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na hindi man lahat, some of them, most of them, nagnanais ng promotion, nagnanais ng mataas na posisyon, kadakilaan, katanyagan, at mataas na pagkilala sa tao, lalo na sa harapan ng Diyos. Kaya, ang ginawa ng Panginoon, nagpakita siya ng example ng pagiging mapagpasakop sa kalooban ng Diyos, makapagpasakop sa kapwa mananampalataya, even so sa subordinates, lalo na sa kanyang mga alagad na sinabi niyang, kung gusto niyong mataas, magpakababa kayo. Kaya nga ang Panginoon ay hindi po nangiming maghubad ng kanyang balabal, magtapis, lumuhod, hugasan ang maruruming paa ng kanyang mga alagad. Trabaho po yun ng isang pinakamababang tao sa kanila pong kapanahunan, and they were slaves. Mga alipin na walang karapatan, walang kaya sa buhay, property lang kung ituring, at sila po yung gumaganap nun. Pero ang Panginoon po ay alam natin, hindi lamang po nagpakababa in this area na hinugasan niyang paa ng kanyang mga alagad to portray servanthood spirit or modeling. Man din, mga kapatid, we all know si Jesus Christ ay galing po sa langit. Yung pong kanyang pagkakatawang tao ay isang grabing pagpapakumbaba. Hindi lang pagpapasakop sa kalooban ng Ama, kundi pagpakababa. Kasi sabi po ng Philippians 2 verse 1 to 11, si Kristo po ay hindi niya itinuring ang kanyang sarili equal with God. Hinubad niya po yung kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan ng pagkakatawang tao, pagbaba sa lupa. In fact, mga kapatid, nung siya'y magkatawang tao, yun po isang nakakahiya, napakababa, at walang kakwenta-kwenta talaga na pagpakababa talaga, sakripisyo o kalagayan. Remember, Diyos magsusuot ng katawang pangtao, limited, may weakness, may limitation, at pupunta sa mundo na kanyang mga nilikha, makikipamayan siya sa mga taong sa kanya ay hindi kumilala, nagrebelde, hindi tumatalima. In fact, sumusuway at nag-o-oppose sa kanya. What a humility na ginawa ng ating Panginoon. Pero, ang pinaka-grabe na humility ng Panginoong Jesucristo, pagiging servant, ay nung ialay niya ang kanyang buhay sa krus. Ang mamatay sa krus. Dahil ang mamatay sa krus ay nakakahiya na kamatayan, kalagayan, o karanasan. Kaya, as far as humility is concerned, ang atin pong number 1 na role model dito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tanungin mo yung katabi mo, humble ka pa ba? Amen? We need to maintain humility. We need to have this quality upang tayo po ay maging kagaya ng Panginoon. Most of all, meron pong rebuke and warning ang Panginoon. Si Peter, in our passage, that God resists the proud. Why? Because God hates pride. God resists the proud. Inaayawan, kinamumuhian, God abhorred proud people because He hates sin. Proverbs 8:13. Napaka-destructive po ng kasalanang ito, ang pagiging proud, ang pagkakaroon ng pride sa puso o sa buhay. Remember si Lucifer,
the most beautiful angel, second hand in command ng Diyos sa langit, assistant, kanang kamay ng Diyos, itong si Lucifer, na naging Satan, nang ibig sabihin ng Satan ay God's enemy, God's adversary, Diablo, di po ba? It's because of pride. Isang araw, dahil sa kanyang pride, sinabi niyang siya ay papantay sa Diyos, luluklok sa trono ng Diyos, hihigitan ko pa ang Most High God. Lucifer, na naging Satan, said. Kaya anong nangyari? Hinulog po siya, binagsak siya ng Panginoon. Si Eva po ay sinabihan ng serpent in the paradise, walang iba kundi si Satan, na kainin yung prutas. Dahil pag kinain niya yon, magiging kagaya siya ng Diyos, na nakakaalam ng lahat ng bagay, mabuti at masama. Nag-desire si Eva ng isang kalagayang meron ng Diyos, maging kagaya ng Diyos, naging proud po siya. Nagkaroon po siya ng pride. Kinain niya ang prutas. At siya po ay nahulog, nahiwalay sa biyaya ng ating Panginoon. So, ang antidote ng pride, mga kapatid, ay walang iba kundi ang biyaya ng Diyos. Because if you're going to ask me, sa mga panahong nakakaramdam po tayo ng pride sa ating puso, sa ating buhay, sa ating ilang mga situation, ang makakatulong lang po talaga sa atin to overcome pride, para mawala ang pride, biyaya lang po ng Diyos. Mahirap po para sa atin, sa ating sarili lang, na ma-overcome ito, maalis ito. I'm sure a lot of us, hirap po dito minsan. Pag nararamdaman natin, pagka nagagawa natin, only God could change us, could give us strength para maisansantabi ito, ma-overcome ang pride, hindi tayo maging proud sa ilang mga sitwasyon ng ating buhay. Lalong-lalo na kapag meron po tayong mga pinagdadaan ng matitinding sitwasyon. Na-challenge yung atin pong kakayanan, karapatan, at pribilehiyo, at pleasure. Ayan, mahirap po minsan. Pero may biyaya ang Diyos. Kung tayo po ilalapit sa Kanya, magpapasakop sa Kanya, aalamin natin ang Kanyang kalooban, and we are willing to obey His will, malaman natin ang Kanyang kalooban, manampalataya tayo sa Kanya, magtiwala, umasa, dumipende, makakaya po natin na i-overcome ang pride o ang maging proud na tao o lingkod ng ating Panginoon. So, ang sabi po ng ating passage sa verse 6 to 7, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Kaya nga, ang unang-una po na major point natin, advice po ni Peter sa mga mananampalataya, sa churches, hindi lamang sa mga kapwa niya, leader, elder, bishop, kundi sa mga younger generation, sa mga miyembro ng iglesia, babae at lalaki, bata at matanda, is to humble themselves to one another, to submit to one another, especially to God, to the Almighty God. Yan po ang sabi dyan. Bakit? Ang pangako po niya, itataas niya ang nagpapakababa, nagsasubmit sa Diyos, man din ang nagpapasakop sa leader ng simbahan, sa kapwa mananampalataya, at itataas ng ating Panginoon. On the contrary, ang sabi po ng ating passage, God opposes the proud. Ibinabagsak ng Diyos ang mga mapagmalaki. Bakit po natin makikita dyan? Ano ang ibig sabihin ni Peter sa cast all your anxiety on Him because He cares for you? Nais po mga kapatid na ipakita sa mga mananampalataya na sila ay hindi po exempted na makaranas ng mga kabigatan ng buhay, ng persecution, ng painful na mga trials of life. Dahilan para sila po ay matakot, mag-alala, maging proud, magkaroon ng pride. Kaya Peter said, magtiwala sa Diyos, ipagkatiwala sa Diyos, ipaubaya sa Diyos. Alin? Ang inyong mga alalahanin, ang inyong mga kabagabagan, ang inyong mga pangangailangan, ang inyong mga dinaranas na mga difficult
painful na situation in life dahil ang Diyos sa inyo ay nagmamalasakit, nangangalaga. Alam niyo po, yung caring ng Diyos ay isang pagpapala o blessing na nasusumpungan ng mga taong nag-e-exercise ng humility. Walang pride. Na kapag ka nagkaroon ng kabigatan ng buhay, ay may kakayanang magpakumbaba sa Diyos, ipagkatiwala sa Diyos, idulog sa Diyos, iasa sa Diyos ang mga pinagdadaan ng matitinding sitwasyon, mabibigat na mga pangangailangan in life, and he or she may experience the care, the love, the favor, and the blessings of God sa kanyang buhay. Ano po ba yung 4 na wonderful ministries kapag ka ang mga mananampalataya ay nagawang ipagkatiwala sa Diyos ang kanyang mga kabagabagan, takot, alalahanin, pangangailangan, problema, difficult situation, persecution, at mabibigat na trials na nararanasan sa buhay. Ang una po, binibigyan ng Diyos ang mga mananampalataya ng lakas ng loob, ng tapang, na harapin ng may katapatan ang kanyang difficult situation. Kaya, I'm sure a lot of us nararanasan to, and I challenge everyone. Kung meron tayong anxieties, problems, needs, trials, sickness, persecution, discouragement, disappointment, iba't ibang mga painful trial, mabibigat na sitwasyon, o kahit hindi mabigat na sitwasyon, ipagkatiwala sa Diyos, idulog sa Diyos, hilingin sa Diyos, umasa sa Diyos, iasa sa Diyos. Dahil nagbibigay siya ng courage para maharap natin ng may katapatan ang ating mga sitwasyon. Ano pa? Pangalawa, nagbibigay ang Diyos sa mga mananampalataya ng wisdom. Magbibigay ng karunungan na nagmumula sa Diyos ang Panginoon sa sino mang mag-i-entrust ng kanyang kabagabagan, pangangailangan, sitwasyon sa Panginoon. Kakayanang maunawaan ng kanyang kinalalagyang sitwasyon because di po ba minsan may mga sitwasyon tayo hindi natin maunawaan. Halimbawa, biruin mo may matindi ka mga pangangailangan financially. Tapos hindi dumarating yung provision ng Diyos sa iyong buhay. Before, during, and after your very need. And somehow, pwede ka magtanong. Kung yan ay finances, kagalingan, pwede ka magtanong, Lord, bakit po? Hindi kayo sumasagot sa akin pala, ba't hindi po kayo nagpo-provide? But later, malalaman mo na lang kung ano ang purpose ng Panginoon. Amen? Makikita mo yung kanyang pagkilos. May gagamitin siya ibang tao. Bibigyan kanya ng patience, ng pagtitiwalang madalampasan mo yung sitwasyon na yan. And a lot more. Magpapaunawa ang Diyos sa iyo ng kanyang kalooban, bibigyan niya tayo, binibigyan niya ang mananampalataya ng wisdom and understanding sa atin, sa iyong pagdadaan ng mga iba't ibang sitwasyon in life. Ang pangatlo, ang Diyos ay nagbibigay po ng lakas, kalakasan. Di ba pagka may mga situation tayo mabibigat, hindi lang po tayo baka panghinaan ng spiritual, even so physical. Ito po yung mga naapektuhan kapag meron po tayong pinagdadaan ng kabigatan in life, na mawalan tayo ng lakas. But once we entrusted, we casted, we committed, we entrust to God our cares, our anxieties, our worries, our fears, our needs, God gives strength, especially to do what we need to do. Minsan di natin alam ang ating gagawin, solusyon sa ating problema at kabigatan, sitwasyong pinagdadaanan. Ang kadalasan na tugon ng Diyos ay kalakasan na magawa natin ang kalooban ng Diyos in our situation. May mga pagkakataon po kasi na alam natin ang gagawin natin sa ating situation, pero hindi naman natin magawa. Amen po ba? Hindi natin kayang gawin. Pero once we come to God, by faith, with total dependence, we commit to Him everything, pinag-pray,
talagang inasa sa Panginoon, dumepende sa Diyos, nagsusupply po siya ng kalakasan. Na magawa natin ang dapat nating gawin, magawa natin ang hindi po natin kayang gawin, magawa natin ang dapat nating gawin sa atin po mga situation. The last but not the least, na wonderful na benefit ng pagtitiwala sa Diyos, pagpapasakop sa Diyos, ng ating pagdulog sa Kanya, is that nagbibigay ang Diyos ng pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, sa Kanya, na Siya ang bahala sa hindi natin kayang gawin. Na ang Diyos ang bahala sa mga kakulangan natin in life. Siya ang bahala sa mga hindi na natin kayang i-provide, gawin, maisip, at marating, ma-achieve sa atin pong mga buhay na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Pananampalatayang napaka-importante, pagtitiwala sa Diyos. Because napaka-importante po nito para tayo gumaling, para po matanggap natin ang biyaya ng Diyos, pagpapala ng Diyos, magawa natin ang kanyang pananampalataya. Remember in the Bible, marami po ang mga gumaling sa kanila pong incurable diseases because of faith. Are you with me? Yung babae pong walang gamot ang kanyang sakit, inaagasan for 12 years. By faith, mahawakan ko lang ang laylayan damit ng Panginoon. Ako'y gagaling, gumaling po siya. Babaeng balo na kinukuha ng anak, mga kapatid, para gawing alipin dahil may pagkakautang, umasa sa Diyos. Dahil sa pananampalataya sa isang propeta, lingkod ng Diyos, sa salita ng Diyos, hindi po nawalan ng tumutulong langis at arena ang kanyang bangan. Nag-supply ang Diyos ng kanyang mga pangangailangan, kakulangan in life. Way out, solution sa kanyang mabigat na problema. Ganito po ang gawain ng atin pong Panginoon. When we entrust to Him, pinagkatiwala, isinuko, at iniasa sa Diyos ang atin pong mga kabigatan, kabalisahan, mga worries at takot sa buhay. Ang pangalawa po na advice ni Peter na kung susundin po natin, ay makakaya po nating i-glorify, luwalhatiin, parangalan, papurihan ang Diyos sa ating mga buhay. Aside from humility, being humble, is yung pagiging observant. Pakisabi nga po natin, observant. Ang synonym po nito ay yung pagiging vigilant, pagiging watchful, observant. Pinili ko po ang word na to para mas madali po nating makatch, mga kapatid. Ang pagiging observant, o vigilant, o watchful. Kasi sa verse 8 to 9, if I may read again sa English, ganito po nakasulat. Be self-controlled and alert. Pakisabi nga po natin, alert. Ayan po, dyan po galing ang word na yan, yung pagiging observant. Bakit? Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith because you know that the family of believers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings. Bakit po ipinayo ni Peter sa mga elders, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga believers ng iglesia in the New Testament times, ang pagiging observant, vigilant, watchful, because mayroong kaaway ang mga mananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, may kaaway ka. Sige nga po, may kaaway ka. Hindi ako. Yan, di ba? Sabi mo, hindi ako. Okay. Ang diablo. Yun po, sabi dito, mga kapatid. So you mean to say, Pastor, ginagamit lang ng diablo itong kaaway ko ngayon. Okay. Somehow. Amen? Kasi siya po ay deceiver. Siya po ay impostor, mga kapatid. Siya po ang naghahasik ng kaguluhan, ng sigalot. We have an enemy. That is why, most of the time, meron tayong alalahanin, kabigatan, problema, painful situation, difficult situation in life. Because of our enemy, the devil, si Satan, the serpent, na manlilinlang. Ikinumpara din sa isang leon na mapanila, nanlalapa. Kaya si Pedro po sa ating passage, mga kapatid, nagbigay din ng 3 instructions para tayo po'y maging matagumpay over Satan,
sin, temptation, even kamatayan ng atin po mga spiritual life. Number 1, consider Satan for he is harmful. Huwag nating minosen si Satan. Huwag nating maliitin. Marami po ang gumamit ng word na respect Satan for he is harmful. Pinalitan ko po yun. Medyo confusing and misleading po yung word na respect. Respect Satan. I prefer to use the word consider. Consider natin o irespeto na o kaya wag nating baliwalain, wag nating just-justin, wag nating maliitin si Satan. Wag nating ipagwalang bahala si Satan sa ating buhay, our enemy. Bakit? Because he is dangerous. He is destructive. Yan po ang sabi ng scripture. Siya po ay destroyer. Siya po ay naparito para magnakaw, pumatay, magwasak. The thief, Satan, cometh to steal, to kill, and to destroy. That's Satan. So, consider Satan. Gaya ng kuryente, mga kapatid. Di ba? Kailangan mong irespeto, ikonsidera, huwag baliwalain ang kuryente dahil yan po ay harmful. Nakamamatay pa nga. Are you with me? So, never, ever belittle or never mind sino? Si Satanas sa ating mga buhay. Number 2, na instruction ni Peter, know Satan for he is an impostor. Dapat mo siyang kilalanin. Dapat mo siyang ma-discern. Dapat mo siyang makilala sa iyong buhay kung sino siya. Isa niyang katangian, siya ay impostor. Siya ay mapanlinlang. Siya ay mapagpanggap. Siya ay mapagpaniwala na siya ay ganito pero hindi naman. Remember, si Satan ay nagmamaskara siya bilang anghel ng kaliwanagan. Nag-aanyong maamong tupa pero sa loob ay lobo. That's Satan. Minsan sa ating buhay ganyan, parang may mga tao, di ba, na bait-bait sa atin, pero scammer pala, di ba? Manggagancho pala, di ba? Nanakawan ka pala, gagawan ka pala ng masama. Pero hindi natin nalaman, hindi natin na-detect, hindi natin na-discern. Pero as people of God, we need to know, we need to recognize Satan, mga kapatid. Sapagkat siya ay impostor. Ang ginagawa niya, mga kapatid, ay, it seems to us, even to the people of God, parang kalooban ng Diyos. Naalala ko lang si Moses, mga kapatid, nung gusto niyang i-convince ang Pharaoh, payagan silang lumabas ng Egypt, palayain sila para makapunta sila ng desert, makasamba sa Diyos. Isa sa mga ginamit ni Moses sa kapangyarihan ng Diyos ay yung kanyang tungkod. Initya niya sa harapan ng Pharaoh. Naging ahas yung tungkod, yung staff niya. Namangha ang Pharaoh, pero tinawag ng Pharaoh yung kanyang mga alagad, salamangkero, spiritista, magician, enchanters. Kaya nyo bang gawin yun? Opo. Nag-itya sila ng staff. At naging ahas din. Pero hindi na yun kapangyarihang galing sa Diyos. Galing na sa kadiliman, galing sa sanlibutan, especially galing kay Satanas na uri ng kapangyarihan. Mapagpanggap, impostor, si Satanas. Kaya kailangan natin siyang makilala, kilalanin, ma-discern sa ating mga buhay. Number 3, kailangan nating labanan, salungatin, i-oppose si Satan. Kailangan natin siyang huwag talikuran, huwag kaibiganin, huwag kausapin, huwag bibiruin. Amen? Kasi may mga tao po, even Christian akong narinig, lalo na nung galit, o kay hirap na hirap sa buhay, may bigay ko na kayang kaluluwa kay Satanas. Magpakasama na kaya ako. Okay, kahit mapunta na impyerno. May mga ganun pong salita. May mga tao pa nga na talagang sumasamba, hinahanap ang kapangyarihang itim. Kahit na simbahan ni Satanas, pinapasok, nagpapamiyembro, para lang makuha ang gusto.
Pero tayo po mga kapatid, believers of the Lord, in Bible times, in the time of Peter, man din sa ating kapanahunan, ito po ang instruction ni Peter. Labanan, i-oppose, salungatin. Sansalain natin si Satan o ang kanyang mga galamay, ang mga demons, ang mga spirit beings, o mga tao, sitwasyon, mga pangyayari na bunsod ng kapangyarihan ni Satan sa ating mga buhay upang mapagtagumpayan po natin siya. Word of God, ang pinaka-pangunahin at importante pong armas natin para mapagtagumpayan natin ang kaaway ng ating kaluluwa, ng ating buhay. Ang dahilan kung bakit tayo, most of the time, meron pong cares, merong problems, may painful situation, meron pong trials na pinagdadaanan in life, mabibigat na kalagayan sa buhay. Salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay ikinumpara sa isang tabak, magkabila ay talim, na tumatago sa puso ng tao, bumabago sa puso ng tao. Nung narito sa lupang Panginoong Jesucristo, itong kanyang ginamit, mga kapatid, ng pagsansala kay Satanas. Look at that, mga kapatid, in Matthew chapter 4, tinukso ni Satan si Jesus Christ. Diyos na po yan. In-attempt ni Satan na tuksohin. Magpatihulog ka nga sa templo. Kasi, di ba, may pangako ang Diyos, hindi kanya papabayaan. Gawin mo ngang tinapay ang batong ito, Satan said to Jesus. Kasi fasting si Lord. 40 days nang hindi kumakain. Pero sabi ni Lord, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Nasusulat, Jesus said to Satan, huwag mong subukin ang iyong Diyos. On the third time, Satan tempted the Lord Jesus Christ. Dinala siya sa pinakamataas na bundok at pinakita sa kanya ang buong sanlibutan, ang karangyaan, ang kayamanan ng buong sanlibutan. Satan said to Jesus, lahat ng yan ibibigay ko sa iyo, lumuhod ka lang sa harapan ko. Satan said, Matthew chapter 4. Again, on the third time, Jesus said, it is written. Ang kanya pong ginamit na panlaban, sandata, sword, ay walang iba kundi ang scripture, ang Bible, ang Word of God. It is written, Jesus said, sa Diyos mo lang ikaw dapat sumamba, siya lang iyong sasambahin, kikilalan sa iyong buhay, at wala nang iba. Ano po nangyari? Napagtagumpayan po ng ating Panginoong Jesucristo, ang dyablo, si Satanas sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Of course, gumagamit din po ang Diyos ng mga tools para mapagtagumpayan po natin ang mga hindi lamang mga mabibigat na sitwasyon ng buhay, kundi most of all, ang dyablo na pinanggagalingan po kadalasan ng ating mga situation na mabibigat. Gaya ng fellowship, gaya ng ministries, yan po ay tool din ng Panginoon para ma-overcome natin, makilala natin ang pagkilos ng dyablo, malaman natin ang kanyang mga pandaraya. Most of all, ma-overcome natin si Satan at ang kanyang mapanlinlang na plano sa ating mga buhay. Hindi lang tayo maibulid sa kasalanan, kundi mailayo tayo sa Diyos, maging ineffective tayo, ma-withhold ang mga pagpapala na nais ng Diyos na ibigay sa ating mga buhay. And of course, the tool that God gave His people ay ang armors of God. Baluti na kaloob ng Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu sa lahat ng kay Kristo sasampalataya o nananampalataya, at ito po ay mga kalasag ng Espiritu. Ano ang una? The sword of the Spirit, which is the Word of God, shield of faith, breastplate of righteousness, katuwiran, helmet of salvation, yung kaligtasan ng kaluluwa, belt of truth, katotohanan, boots of peace, kapayapaan. Sa Ephesians 6, po natin yan makikita. Kalasag, kaloob, armor, baluti, bigay ng Diyos sa mga mananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, nasa lahat yan. Ang kailangan lang natin, mga kapatid, gamitin. Amen? Gamitin. Huwag uhubarin. Amen? Gaya nung tayo ay ligtas. Pagka ang dyablo bumubulong sa atin,
O, makasalanan. O, may ginawang kasalanan. O, hindi ka pa Christian. Sa impyerno ka pa mapupunta niyan. Hindi. Di ba? Nasa ating isip, hindi. Nanampalataya na ako kay Kristo. Kaya ligtas na ako. Sa langit ako mapupunta. Because that's the promise of God. John 1:14, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come or enter the kingdom of God, our Father in heaven, except through me, Jesus said. Ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay buhay na walang hanggan. John 1:12. Amen? So, kailangan lang natin, mga kapatid, na isuot, wag huhubarin, i-apply, ipamuhay, gamitin ang mga kalasag na ito. Amen? Ano po? Salita ng Diyos, pananampalataya, katuwiran, kaligtasan ng kaluluwa, katotohanan, at kapayapaan ni Kristo na meron tayo sa ating mga buhay. Kaloob ito at pagpapala ng isa po ito sa napaka-effective tool upang ang dyablo, ang ating kaaway, ma-overcome po natin. Are you with me? Submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Kaya nga yun daw, baluti na yun, mga kapatid, yung kalasag na yun, yung mga armor na yun. Usually, in Bible times, in the past, in ancient times, frontal lang. Sa likod, wala. Open yan. Yun lang ang kinukuberan. Karamihan, kadalasan. At ang emphasis nito is that people of God should continue resisting the devil, fighting the devil, opposing the devil, overcoming the devil. Labanan ng salita ng Diyos, pananampalataya, ng panalangin, ng salita ng Diyos, ng balutit kalasag ng Panginoon. Sa ganun lang nating paraan, kayang i-overcome ang dyablo. Kung i-resist siya, lalabanan siya, i-o-oppose siya, i-overcome siya, at kung tayo ay magsasubmit sa kalooban ng ating Panginoon. Doon lalayas ang dyablo. Doon mawawala ang atin pong mga iba't ibang pinagdadaan ng mabibigat na sitwasyon ng buhay. Kung patuloy nating i-overcome, susundin ang kalooban ng ating Panginoon. Magpapasakop tayo sa kalooban ng ating Panginoon. The last but not the least, mga kapatid, na advice ni Peter sa mga mananampalataya in his time, aside from humility, aside from maging observant, pangatlo po ay ang maging expectant, ang maging hopeful. Verse 10 said, And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Expectant. Expectant. Pinapaalalahanan po ni Apostol Pedro ang mga readers niya, ang mga mananampalataya during his time na maging hopeful, expectant sa Panginoon. Dahil siya ay makapangyarihan at nananatiling in control, may sovereign control sa lahat ng nangyayari, nagaganap, anumang kalagayan ng mga mananampalataya. Ano ba ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon ng expectant attitude? Una po, because of the grace of God. May grace ang Diyos sa ating mga buhay. Sa ating pong kaligtasan, sa biyaya lang ng Diyos, tayo naligtas. Di ba? Sabi ng Ephesians 2 verses 8 to 9, For it is by grace you have been saved. Dahil sa biyaya ng Diyos, kayo ay naligtas. Amen? So ang biyaya ng Diyos, makapangyarihan, nagliligtas, available sa sino mang sa Kanya isasampalataya bilang tagapagligtas, sa sino mang sa Kanya ay kumikilala, tumatalima, naglilingkod. We have the grace of God. Ano pa po? We are bound to glory. Isa po ito sa dapat nating maging encouragement, mga kapatid. We are bound to glory. Ang mga mananampalataya ay may kaluwalhati ang tatanggapin. Even if nakdadanas ng iba't ibang mga sitwasyon, mabigat na pagsubok ng buhay, kahirapan, sufferings in life, may kapalit na glory yan, hindi lang sa buhay na ito. Na harvest of blessing, especially in the life to come. Treasures, spiritual treasures ang hatid. Isang kaluwalhati ang walang hanggan, walang kapantay sa piling ng Diyos, time comes. Ano pa po? Ang pangatlo po, ang atin pong suffering ay temporary lang, mga kapatid. Kaya,
Huwag tayong mawala ng expectancy sa ating mga buhay, mga kapatid. Magkaroon tayo ng expectant attitude. Dahil ito pong ating pinagdadaan mga sitwasyon ngayon, may karamdaman ka ngayon, gagaling ka din. Amen? Wala kang pera ngayon, mamaya-maya, meron na. Tingnan mo yung katabi mo, baka yan ang gamitin ni Lord. Amen? Gina-G din ako, parang may yata nagsasabi nun na. Di po ba? Ang ating mga suffering ay temporary. Di po ba? Nawawala naman yan eh. Lumilipas. Napagtatagumpayan natin sa biyaya ng Diyos. By God's provision. Amen? And although, from time to time, parang cycle of life, magkakaroon tayo from time to time ng mga sufferings, pero dito lang yan sa mundo na yan. Temporary lang yan. Dahil isang araw, mga kapatid, iiwanan natin yan at ang mararanasan na natin sa piling ng Diyos, walang hanggang kaluwalhatian, kapayapaan, kasaganaan, kaligtasan, perfection. Are you with me? Those are the promises of God. The last but not the least, dahilan para tayo maging expectant, magkaroon tayo ng expectant attitude, trials molds our character. Di po bang sabi ng scripture, rejoice if you face various kinds of troubles because you know that the testing of your faith develops perseverance. Amen. May hatid na pagpapala sa mga mananampalataya na sa kabila ng mga pinagdadaan ng mabibigat na sitwasyon, persecution, sufferings, difficult situation, mga problema, namomold ang atin pong karakter. Tayo po'y nalililok ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Sa gusto niya maging wangis natin, maging karakter natin, maging habit natin, maging lifestyle natin, maging way of life po natin. So, on this topic, mga kapatid, na in acrostic ay nabuo ko po, mga kapatid. Sino po makakahula? Taas mo kamay mo. Tayo ka. Sino po? Ang acrostic topic natin, wag ka magsalita. Tayo ka. Sige. Sino po? Tayo ka. Tayo. Tayo. Kung sino nakakaalam. Tayo. O, ano? Gigi. Tingnan natin kung Gigi. Ayun. Ano ba ibig sabihin ng Gigi? Yan, glorifying God. Glorifying God. Sakto. Ano? Although marami ibig sabihin yung Gigi, ano ba gusto niyo gamitin? Gina G. Di ba? Sino ba ang Gina G ngayon dito sa atin? Parang yan din ang tawag sa isang masarap na ulam. No, isda. Gigi. Galunggong, ano. Pero ano ba, mas maganda, no? We prefer yung name ni Deaconess Gigi. Saktong-sakto, Nakalimutan ko yung aking token. Sakto. Anyway, pwede nang later na lang. Ang ibig sabihin ng pag-glorify sa Diyos ay pagluwalhati, pagpupuri, pag-exalt, at pagpiplis sa Diyos in the midst of our difficulties. Pinagdadaan ng mabibigat na sitwasyon ng buhay, we are supposed to continue to give glory to our God. Hindi tayo mag-deviate, hindi tayo mag-compromise, hindi tayo magkasala, hindi po tayo sumuway sa kalooban ng Diyos, dahilan para maluwalhati at mapapurihan pa rin naman natin ang ating Panginoon. And God will reward. Are you with me? Ayan. So, sino naman ang nakakasunod sa ating acrostic points? Ang dami nyo. Sayang. Kung may tumayo lang sana at nagsabi, hindi mawawalan eh. Okay. Gusto nyo recitation eh. Okay, ho. Ayan, ho. Sige, simulan nyo na pong tignan sa inyong dictionary ang ibig sabihin ng ho. In our passage, mga kapatid, ang ating major points in acrostic ay ho. Ang ibig sabihin ay humbleness o humility. Number 2, observant. Ang pangatlo po ay ang pagiging expectant. Ito po yung mga advice ni Apostle Peter na dapat nating masunod. Humility, pagiging observant, vigilant o watchful, and most of all, expectant. Hopeful sa ating Panginoon, sa Kanyang grace, Kanyang mercy, sa Kanyang provision sa atin. Hope. Ho, na ang ibig sabihin ay tulpo, mga kapatid,
Tulpo. Hindi po tulfo, ha? Tulpo. Okay? Tool. Okay? Equipment na ano? Pambungkal, pangkalaykay, pang-cultivate, pangkahig. Okay, sino po nakaka-relate? Doble, ano to? Hindi po doble kara, ha? Doble gamit, di ba? May pang-asarol, meron din pang-bungkal, meron pang-kahig, panlinis, pansakyod. Napaka-useful na tool. Amen? Ito po ang napili ko dahil yung mga pinag-usapan po natin na instructions ni Peter, encouragement ni Peter, is somewhat truly makakapaglinis po sa ating mga puso, kaisipan, kaluluwa, buhay. Somewhat makakapag-cultivate sa atin pong mga pananampalatayang tatatag. Dapat po maging matibay, malakas, dalisay sa harapan ng ating Panginoon. Napaka-useful na mga instructions and encouragement mula kay Peter in the inspiration of God. Just like this tool. So, an insight that I would like to leave with you, mga kapatid, isa lang at isang encouragement. Number 1, God wants our character to be established, strengthened, and settled. Ito pong nais ng Diyos sa ating mga buhay, sa buhay mo, kapatid. Anak ng Diyos, mananampalataya ni Kristo, na tayo po ay malilok niya, mabigyan niya tayo ng isang mas maganda na character, pagkatao, na masasabing established, matatag, malakas na buhay, character, at matibay na character. An established, strengthened, and settled na character. Ito ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Imposible ba to sa ating Panginoon? Hindi po. Because our God is an almighty God. He's our Father, ang ating maglililok. Siya yung magpapalayok, tayo po yung luwad. As we yield ourselves to Him, to our Lord and Savior Jesus Christ, this is so possible sa atin pong mga buhay. To be established, strengthened, and settled. Gaya ng isang pundasyon, ng isang building na napakatibay. Bato. Are you with me? Sabi mo sa katabi mo, magiging bato ka. Sa tibay. Amen? Parang kala nyo may ibong adar na rito, ha? Na may, iipot, ha? Magiging bato. Hindi po. O magiging manhid. Hindi po. Tayo po'y magiging kasing tibay ng pundasyon, ng bato, just like the Lord Jesus Christ, who is the rock. Amen? Yan ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Do you want that, mga kapatid? Amen. Yield to the Lord Jesus Christ. Number 2, encouragement ko po sa bawat isa sa atin, as I close on this matter, for God to build our character and brightens our hope for His glory, this is my proposition, mga kapatid. We need to trust Jesus Christ. And most of all, depend on His grace. Marami po tayong gusto sa ating buhay, mga kapatid. Hindi lamang solusyon sa ating mga problema, matitinding pangangailangan. Kundi yung tayo po ay maging kawangis ng Diyos, malilok ng Diyos, maging kagaya ng Diyos, masunod natin, magaya natin ng examples ng ating Panginoon. Yung pong 3 na instructions ni Peter, patuloy po natin magawa, mapayabong sa ating buhay. Ang maging humble, ang maging observant, ang maging expectant o hopeful, ang maging vigilant, kasi may kaaway po talaga tayo, si Satanas. And for God to build our character at mabigyan niya tayo ng magandang future, not just in this life, but in the life to come, sa bosom ng ating Panginoon, sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon, manampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, patuloy tayong maglagak ng pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo, patuloy po tayong mag-submit sa ating Panginoong Jesucristo, patuloy po tayong dumepende sa ating Panginoong Jesucristo, at masusumpungan natin ang biyaya, pagpapala, habag, tulong, provision, favor, pag-iingat ng atin pong kataas-taasan, mabuti, buhay, mahimala na Panginoon. Can we say amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Let's rise up. Kung meron po sa atin gustong lumapit sa Panginoon para maglagak ng pananampalataya, right there where you are, sa iyong kinatatayuan, taas mo lang iyong kamay. I'll pray for you, for God to bless you, to honor your heart na nagbubukas, nais na
ah, ipasakop sa Diyos, sa iyong puso o buhay na nais mong pagharian ng Diyos, I'll pray for you. At kung meron sa atin dito, may pangangailangan sa Diyos, idinudulog, matagal na, ngayon, pangangailangang nais po nating ihingi ng provision sa Panginoon. Taas mo rin ang iyong kamay, and I will also pray for you. Sa atin na mga nagpapasalamat sa Diyos, sa kanyang kabutihan sa atin, you may raise your hand to extend to God our gratefulness, our thanksgiving, our praises, our exaltation, the glory na gusto nating maibigay sa ating Panginoon dahil siya po ay mabuti sa ating mga buhay. Let us pray. Ama, narito kami, Panginoon, minsan pa nagpapasalamat sa iyo sa inyo pong mga salita, mensahe, katotohanan, katuruan ay pinahayag po sa aming mga buhay. That in our life, we need you to be our Savior, Redeemer, Deliverer. We need you, Lord, in our life to be our source of strength, enabling, grace, mercy. Panginoon, that in this life na meron kami from time to time, suffering, nagkakasakit, humihina, nalilimitahan, nagkakasala, nadideceive ng dyablo. Oh God, have mercy on us. Lord, I pray na ang bawat isa po sa amin, naririto, Panginoon, ang puso, gustong kumilala sa iyo, kumikilala sa iyo. Patuloy niyo po, Panginoon, na kalugdan, pagarian, suplayan ng mga pangangailangan. Lalo na, Panginoon, sa aming mga pinagdadaan ng mabibigat na sitwasyon ng buhay from time to time, kami po ay nape-persecute, kami po ay nai-insulto, kami po ay napagkakaitan ng aming karapatan. Kami po, Panginoon, ay nagdurusa dahil po sa kahinaan, kasalanan ng iba. At times, mga situations, tao, karanasan na ang may gawa ay ang dyablo, kaaway ng aming mga espiritu, na walang kaya upang labanan ka. At ang inaatake ay ang mga creation po ninyo, lalong-lalo na ang inyo pong mga anak sa pananampalataya. Oh God, continue, Father, to embrace us. Continue, Father, to shield us with your power. Magamit namin ang inyong salita. Malaman pa namin ang marami niyo pong katotohanan at kalooban at salita na magagamit po naming sandata, panlaban kay Satanas, kaaway ng aming mga kaluluwa. Sa mga mabibigat na sitwasyon ng buhay na ang katagumpayan namin nakasalalay sa inyong kaliwanagan, sa inyong katotohanan, sa inyong salita, sa inyong katuruan. Sa mga katuruang pinahayag niyo po sa amin today, huwag po naming makalimutan na i-apply po namin sa aming mga buhay, lagi at tuwina, in good times and in bad times. Lalo na kapag kami po ay confused, struggling, walang maisip na paraan at solusyon sa aming mga pangailangan. Grant us wisdom from your word. Grant us strength from your spirit. Grant us, O Lord, deliverance and victory sa amin pong mga pinagdadaan ng iba't ibang sitwasyon in life. Mga pangangailangan, alam naming lahat sa inyo nagmumula. Grant us, Lord, strength na ma-commit din po namin sa iyo, maiasa, ma-entrust, ma-commit namin sa inyo. Hindi lang mabibigat namin mga pangangailangan o problema, man din ang maliliit naming mga pangangailangan problema, na kahit pa maliit lang, sa tingin namin, kayang-kaya namin, pwede po itong hindi namin magawa, pwede pong ang maliit na to na pangangailangan na problema ay lumaki dahil nanangan kami sa aming sariling kakayanan at hindi sa iyo. And so, our Heavenly Father, we cast unto you
We entrust everything unto you. Our cares, our needs, our struggles, our burdens, our situations, our prayers, na alam namin, simpleng bagay lang po sa inyo. Hindi po imposible, kundi, in fact, ninanais po ninyo maipagkaloob sa inyong mga anak. Kaya na pong bahala, Panginoon, we commit to you all these prayers, all these things, all our needs, our lives. Dahil galing naman sa inyo ito. And we believe, nais nyo pong pagpalain ito. And we commit to your sovereign will, to your sovereign word, with faith, humility, dependence, trust, and thanksgiving unto our most high God, our Lord and Savior, Jesus Christ. This we pray with faith and thanksgiving to the glory and glory and glory of our most high God. Sa inyo pong papuri, sa inyo pong kaluwalhatian, ito pong aming samot panalangin. In Jesus' name we pray. And we say, Amen. 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 Amen and amen.